nauubra. Mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm malamang susuko na. Dahil kami ang bebengga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa Walang kawala ang may sala. Pegador, wala kang kawala. Benga, Pegador, kayo ay maganda. Benga, Pegador, galit sa masama. Benga, Pegador, ang sa inyo bebenga. Benga, Pegador, wala kang kawala. Benga, Pegador, kayo ay maganda. Benga, Pegador, galit sa masama. Benga, Pegador, ang sa inyo bebenga. Sabi ng basher natin, sabi dito ng basher natin, kung pabor sila sa anti-dynasty law, ngayon pa lang mag-isip ng mag-resign si Marcos to set good example. Bobot tanga ka ba? Sabi dito ni Red Hot Dad, tanga ka lang talaga. Mauuna pa mag-resign si PBBM for good example ng ng anti-dynasty law. Bobo, hindi gagawin ni PBBM yun. Tapos ang successor si Sara na magnanakaw, papalakpak ka ba? Tanungin kita. Sige, ganito. Bardago lang tayo, ha. Gusto ko yan. Tanungin kita. Pag nag-resign ba si PBBM, papayag ka na si Sara Duterte ang presidente? Yes or no? Takot ka pala magsalita eh. Yes or no? Bardago lang tayo ngayon. Game ka? Game ako. Dati na akong magaling dyan. Papayag ka. Sige, magre-resign si PBBM, si Sara Duterte uupo. Papayag ka. Papayag ka ba, Red? To set an example kay PBBM. Ba't hindi ka makasagot? Papayag ka. Wag mo, pag isa pang plan mo, kita, promise. To set a good example, puro ka ganyan eh. Sasabihan mo, para si Pangulong Bongbong Marcos, tanga ka talaga eh, no? Sige nga, tatanungin kita. Kung hindi ka bobo, sige nga. Siyempre, pabor ako. Tanga, DDS ka nga, gago. Dito ka ngayon, Bartolina kita isang oras. Pabor daw siya. Iyak ka ngayon, di ka makapag-comment. Come on, mga didis! Make my day! Pabor daw si Bugok. Sabi niya dito, syempre, pabor ako. Pabor ka pala, DDS ka. Tanga ka rin eh. Alam mo, bobo ka talaga eh. Alam mo kung bakit? Inalam ko lang kung DDS ka. Kung sinabi mong oo para makaupo si Sara, di bobo ka talaga. Diba, mga kababayan? Nahuli ka ngayon. Sabi ko na eh, DDS to eh. Sabi ko yung didilawan to, DDS to. Ganyan ako ganyan ako mambuska, di ba? Di ba ganyan ako mambuska? Kaya mo naman, di ka makapag-comment, di ba? Sige, tanong ko ulit sa'yo ngayon. Tanong ko ulit. Dalihan mo, pumasok ka dito. Natanong kita, gusto mo si Sara, pabor ka, tapos si Sara ang uupo. Si Sara naman ang uupo ngayon. Pabor ka. Di ba? Pabor kasi sa inyo, mga DDS kayo eh. Ang sabihin nyo na mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos, may mapapala ba ang Pilipino kay Sara Duterte? Wala! Nako, magnanakaw lang na magnanakaw yan. Siyempre, BBM ka, bayad ka. Wala kang ebidensyang bayad ako eh. Alam mo kasi ang hirap sa inyong mga DDS, ang grab mentality sa inyo, ganito. No, alam mo yan, tayo ko lang matapos yung topic ko, sa akin binanatan talaga eh. Alam mo, marunong naman din ako mambardagol. No? Ito lang yan, kapatid. Kung iuupo mo si Sara Duterte, ano mangyayari sa bansa natin? Sige nga, sagutin mo nga ako. Sagutin mo ako dito, Red Hot Dad. Sabi niya, pag inupo mo si Sara Duterte, anong mangyayari sa bansa natin? Sige nga, mga DDS. Bandago lang tayo, sige. Siyempre, hindi ka pabor kasi BBM ka. Kaya nga hindi nga ako pabor eh. Na mag-resign si Pangulo kasi si Sara Duterte ang mauupo eh. Sige nga, okay lang yan, Ma'am Lilibet. Tapos na po isang topic ko. Sunod na topic tayo. Game, dalihan mo! Dalihan mo! Ay, nako, nag-antay ako dito. Gina. Sino upo mo? Si Bato,
Si Sara Duterte. O, batayan mo sabihin na iupo mo si Sara Duterte. O, pag inupo mo si Sara Duterte, kayong mga DDS, makinig kayo. Ha? Makinig kayo. Ha? Alam mo, ang sabi ko kay Enday, utang, wag nang tumakbo. Mga DDS, makinig kayo. Ha? Makinig kayo. Masyado kang nagbebebeda. Ha? Bobo na nga yung pagpalakad sa DepEd, ihalagay mo pa sa presidente, wala mangyari. Puta. Pag ang BP Sara umupo, 200 bilyon kurakot sa flood control. Bobo! Niloko mo nanay mong panot. Nung panahon ko, maraming flood control issue. Yung anak kong si Polong nagkaroon ng 51 billion. 51 billion project. Ha? Nagkaroon ng 51 billion. Ang utos ko, magpagawa ng flood control. Dili ka magpagawa sa Davao ng bear house. Belen ko kay Polong, maggawa ka ng project, iahon mo sa putek yung mga dapat iahon sa putek. Puta. Nako. Kaya kayong mga DDS, makinig kayo. Ha? Nakakulong lang ako sa Netherlands. Mag-uli man ako dyan sa Davao, nasa garapon man ako, kahiya ko kayong lahat. Kaya, kayong mga DDS, inuto ko man kayo noong 2016. Sabi ko lang, magtuwad ako sa West Philippine Sea, magtuwad ako habang naka-jet ski, naniwala kayo. Nagrally-rally kayo sa akin para maggawa kayo ng propaganda. Saan man kayo makakita ng mayor, naging presidente? Ako man lang yon. Ako man lang yon. Si Jugong. Na? Sabi ko sa mga Pilipino, huwag kayong magpauto kay Mar. Diba? Nagpauto man kayo sa akin. Sinabi ko lang na magtuwad-tuwad ako sa West Philippine Sea. Magtuwad ako pag nagje-jet ski. Naniwala kayo, nagapalakpak pa kayo sa akon. Alam mo, sabi ko nga kay Inday, huwag ka nang tumakbo ng presidente. Sakit ka lang ng ulo. Inday, dili tayo parehas. Ako tumira ng milyon sa Pogo. Ikaw, bilyon. Gastadora ka. Kuha ka ng pondo sa DepEd. 11 days mo lang gamitin. Kaya napahamak man ang pangalan ko, itong si Marcos, pinakulong ako. Kaya sabihin mo kay Sani, pes na kami. Pag uli na ako, dili na ako takbo. Ayoko na. Magpahinga na lang ako, tabi kami ng asawa kong si Bambinet. Huwag ka mag-alala. Alam mo, Tony, makinig ka, Tony. Makinig ka.
once ko lang sabihin sa imo ito, Tony. Makinig ka, Tony, ha? Galing na ako ng impyerno. Nagkita kami ni Satanas. Dili ako tinanggap. Puta ina. Dili ako tinanggap. Sabi ni Satanas, baka daw magmaesog ako doon. Tawa-tawa. Tone, ang sabi ko, nagkita kami sa impyerno. Natakot si Satanas. Natakot si Satanas. Ito si Lucifer. Na mapunta ako doon. Kasi magmaesog lahat ang mga membro ko. Natakot magrally. Magmaesog doon sa impyerno. Kasi lahat ng namatay na mga DDS napunta na sa impyerno. Sabi ko, man, Star Mami, ikaw din. Wag natulog ka. Papanaghinipan mo man ako. Isipin mo, Star Mami. Star Mami, makinig ka sa akin. Wag na wag kang sasali sa maesog. Kasi pag ikaw sumali sa maesog, diretso ka impyerno. Sa mapagpuntak pagbaba ko doon, magkita tayo, matakot si Lucifer, magrarally tayo. Dili ako pinapasok ng pintuan. Tinadyakan ako palabas. Sakit yung tiyan ko. Sakit ko. Pati yung mannerism niya, no? Eh, wala akong magagawa eh. Sabi ni Bellarian, wag mong subukan, masisira ang buhay mo. Makukuha mo siya pag naaganito ka eh. Yung tone, wag mong subukan, masisira ang buhay mo. Ang nakakabal. Natawa siya. Sabi ko sa inyo, magbaon kayo ng tawa kayo. Nagkain ng mga tubig. Sabi sa inyo, magbaon kayo ng katatawanan eh. Lap trip talaga to ngayong gabi. Oh, ang sakit ng paa. Ako, may huling habilin. May huling habilin ako. Ako, may huling habilin ako sa inyo. Kung dumating man ang panahon na mag-uli na ako ng Pilipinas, harapin ko si Bongbong. Harapin ko si Bongbong. Sabihin ko sa kanya, sabi ko noon sa rally sa Davao
Sabihin ko man sa kanya, ang sabi ko, si Bongbong, bangag noon, bangag ngayon. Pero mali yun. Di yun ang totoo. Dahil ang totoo, si Digong, bangag noon, bangag hanggang ngayon. Ay, naku. Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam baka may sniper na dito sa bahay namin. Ay, naku. Mga mamaya may sniper na dito. Di na ako makalabas. Sabi ko naman yan kay Enday. Ikaw, Enday, bakit mo naman dili sinuportahan si Bungo? Ang sabi ko, suportahan si Bungo. Dili mo sinuportahan. Nahalungkat ang bank accounts ko. Nagkita kami ni Trillanes to putang ito. Nagkita kami doon sa Congress. Nag-ut-ut pa ako. Nag-ut-ut pa ako. Nagasabi pa ako doon. Nagyabang pa ako na si Bato nabanggit ko na death squad. Nasabi ko na dulas ako. Eh, na death squad na si Bato. Isunod tuloy ni Sani. Muntik ko nang mapalo si Sani ng microphone. Nasabi ko pala yon. Ito si Bato, makulong tuloy, magtago ka. Bato, ikaw, galingan mo ang pagtatago. Huwag kang magtago sa Caloocan. Mahuli ka ni biyahe ni Koy sa Victoria. Kaya humanda ka. Ikutan ka man dyan yan. Magbalot-balot ka na. Ay, naku. Tama ka, tama boy. Pumunta ka tayo. Yun na nga. Oh. Oh, kasi nga mga kababayan, sabi ko sa inyo eh. Kasi yung Duterte, wala na, lumayas na yung mga Duterte supporter. Nag-live lang ako, lumayas yung mga loko. Ano nangyari? Nagalit. Nagalit yung mga DDS. Nagsipaglayas. Ay, naku, sumakit ang tiyan ko. Diyos ko, ano ba kasi mga DDS na to eh. Ang lalupit ninyo eh. O, sige na. Oh, hindi na ako mga asar, mga DDS. Wala, nagtatago si Bato eh. So, our next topic, mga kababayan ko, fast forward na tayo. Bis natin maka 1 hour, sabi ko sa inyo. Pag nanood kayo ng biyahe ni Koy, siguraduhin yung may baon kayo na towel. Tapos, magbaon na rin kayo kasi lap trip, mga kababayan ko. Sobrang magiging lap trip talaga ng mga contents ko ngayon. Diyos ko po. Yan ha. Baka mahawa ka ng tawa ko. Real Mayas. Ang sarap ang sarap ba? Ang sarap monggolin ng mga yan eh. Kita mo 'di ba? Wala na ako, nagsilagyaso ng mga lintik, di na nakinig. O eto na, mga kababayan. Pag-usapan na natin 'to, lap trip ka ngayon. Hindi kasi ako seryoso ngayon eh. Para maganda. O eto na. Pag-usapan na natin 'to. Si Bato. O eto na. Bato de la Rosa nakita sa monumento Caloocan. Uy, nako, Senator Bato. Nakakakilabot yan mga kababayan ko. Totoo ba ang mga bali-balita na itong si Senator Bato natagpuan daw sa monumento Caloocan? Nag-check-in mga kababayan ko. Ala, totoo ba yan?
Parang may nag-report sa YouTube na nakalagay na hinapon na dito sa hapon. Hindi po, mga kababayan ko. Hindi po siya nakakalabas ng bansa. Nasa Monumento, Caloocan daw po si Bato de la Rosa. Aba, kung totoo yung balita na yan, aba, pag-usapan natin to. Eto, ang mga mainit na balita. Pag-usapan natin. Saktong isang buwan na mula nang magbalik ang sesyon ng Senado at hindi na rin nakitang pumasok si Senador Bato de la Rosa. Sabi ngayon ng DILG, alam nila kung nasaan ang kinaroroonan ng senador na palipat-lipat umano ng bahay. Hoy! Hindi nila matatawag na pugante si Bato dahil wala pang kopya ng umuugong na arrest warrant mula sa International Criminal Court. Nakatutok si Darlene Kai. Oy, nako. Nako. Oh, eto na. Alam mo, itong si Bato, Bato, bakit dili ka nagpasok sa Senado? Wala ka pang warrant, wala pa, pinagtrepang ka lang ni Boying. Pinagtripan ka lang ni Boying na sinabihan ka na may warrant, nagtago ka na. Nagtago ka na. Dili mo alam, pinagtripan ka ni Ombudsman. Sabi ko sa'yo, huwag kang takot. Pag nakulong ka, pagluto mo ako dito ng munggo. Wala pang warrant, nagtago ka na. Idol. Idol mo ba si Peng? Si Peng nagtago dahil merong warrant. Ikaw, Bato, dili ka nagtago ka sa Sogo. Nagtago ka man sa Sogo, may dala ka pa. Dili ka na nahiya. Taga-suporta man kita. Ginawa pa kitang senador. Ginawa kitang PNP. Takot ka sa warrant. Puta. Takot itong si Bato. Oh. Sige. Panoorin natin. Panood mo. Buwan ang lumipas mula nang huling nakita sa publiko at sa Senado si Senador Bato de la Rosa kasunod ng pagbubunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong November 8 na may arrest warrant ang ICC laban sa kanya kaugnay pa sa kontra-droga ng Administrasyong Duterte. May mga paramdam siya paminsan-minsan sa social media tulad ng pagdalaw niya sa isang paris sa Cebu at sa pagpo-post ng picture niya na nakawig. Ang Tanga man ito si Bato. Ang sabi ko, Bato, kahit maglagay ka ng buhok, mahuli ka pa rin. Mahuli ka pa rin. Bakit? Ikaw lang ang senador na may itlog sa ulo. Yabangan mo si Trillanes. Lagi kang magsabi, yabangan mo si Trillanes. Ano ang sabi nito? Tawagin ko si Bongo. Bongo, kadito. Ano sabi ni Bato kay Trillanes? Come on, Mr. Trillanes. Make my day. My kingdom come. Thy will be done. Magsabi ka man dun, asarin mo man si Trillanes, kung ako ba to pinakulong ni Sani, ikaw din ipakulong. Dili magbiro yan tao na yan, tuluyan ka man yan. Wag kang luloko-loko. Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo.
mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm, malamang susuko na. Dahil kami ang bebenga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa Walang kawala! Ang may sala! Pegador, wala kang kawala. Benga, pegador, kayo ay maganda. Benga, pegador, galit sa masama. Benga, pegador, ang sa inyo bebenga. Benga, pegador, wala kang kawala. Benga, pegador, kayo ay maganda. Benga, pegador, galit sa masama.